Good morning. Yes. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, Jesus' teaching on prayer. They come from Luke 11, verses 1 to 4. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final test." The Gospel of the Lord. Dito, no, ang napili ko dito yung sinabi ni John. Yan. Teach us to pray. Sabi ganun. So, piruin mo, no, yung time na yon, hindi nila tatanungin yun kay Jesus kung ano, parang ano ah, kung wala silang nakikitang maganda kay Jesus. Kasi ikaw ba tatanungin mo sa tao, turuan mo nga akong magdasal kung hindi mo kilala yung taong yun, kung bad yung taong yun, di ba? So, tulungan mo kasi parang feeling na ang dami ni Jesus nagagawa ng miracle, ang daming ano, baka magaling mag-pray si Jesus di ba? So sabi niya, Lord, teach us to pray. Kaya siguro tinanong niya yon. And then, ito na nga yung sagot niya sa kanya. So, ang nakakatuwa kasi, kung ano yung tanong ng mga disciples noon, may sagot agad si Jesus. No? At saka ang sagot niya, kakaiba. Hindi yung yes, no, later. Wala. Talagang sinasagot niya. Tapos, ang mga sinasabi niya, parang ang hirap intindihin nung time na yon. Hmm. So, yun lang yung sa akin. So yun, teach us to pray. Tinanong ni John yun kasi sabi mo, nakikita nila kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon. So gusto rin siguro niya mag-pray, no? Pero paano ka ba nagdadasal Yeah. sa Malakas siya kay God Oo, siguro tama ka na. Nakikita niya kung ano yung Yung mga um, miracles, yung mga ano, di ba? so gusto rin niyang mangyari sa kanya yon. Oo, tama. Okay. Yan. So, sa akin naman, forgive. Yung forgiveness ang pinakamahirap sa lahat ng mga gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Yung mga gumawa sa atin ng mali, nagbigay sa atin ng malalim na pain, yan yung ang hirap patawarin. Kaya nga, ito, dahil ito ay parang lagi natin dinadasal ito araw-araw, halos we pray for our Father. Diyan, pag dinasal natin yung tinuro niya, talagang araw-araw hinihingi natin yung biyaya for us to be able to forgive. At paalala rin sa atin ng Diyos, you will not get forgiveness if you do not forgive others. Di ba? Yun yung parang kondisyon na ating Panginoon Ayun. So, medyo maganda yung prayer na itinuro ng ating Panginoon. Kumpleto. Amen. Okay, so yung sabi mo nga forgive. So nung time noon kasi, alam naman natin, if we go back to history, talagang ang dami nilang kaaway. Maraming kumukontra sa kanila. Ultimo yung mismo mga Pharisees, yung mga sinasabi mong mga holy noon against sa kanila.
Di naman natin masisisi kasi hindi pa nila alam, di ba? So kaya siguro tingin ko na kaya forgive din yan. Sinabi dito, forgive our sins. Yun talaga yung number one na kailangan nilang idasal nung time na yon. No? And then, yung time na yun, we're talking about that time. So, yung forgiveness, isa yun sa sinabi sa prayer na tinatanong ni John sa kanya. Okay. So, sa akin naman, yung message. So, yung message sa atin ni Lord dito, sa title pa lang, Jesus Teaching on Prayer. Lahat kasi tayo nagdadasal, di ba? Pag nagdadasal tayo, syempre, ano ba yung mga reasons kung bakit tayo nagdadasal? Nagpapasalamat. Pero kadalasan, ang number one, humihingi. Di ba? Humihingi. Kaya nga, alam mo, kaya nga minsan parang naisip ko, kaya pala si Lord hindi sa atin binibigay lahat. Kasi pag binigay lahat, hindi na tayo magdadasal. Kasi kadalasan yung dasal, humihingi tayo. 'Di ba? Now, hindi natin alam yon, no? Kasi dasal is something that is personal and emotional. So, walang nakakaalam kung ano idadasal mo kasi personal yan di ba? Pero tinanong dito Lord, teach us how to pray. Pati hindi sinabi ni God, hindi kanya-kanya yan, personal yan. Kung ano, hindi Tinuro niya. Bakit niya tinuro? Kasi, ha, ang dasal natin may sariling interes. Di ba? Ang gusto kasi natin, to be followers of Christ. Ba't natin gusto maging followers of Christ? Kasi hindi tayo nakapako sa mundong ito. This is just a temporary life. No? Lahat tayo mamamatay. Ang tanong, pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Kaya si Lord, lahat ng pwede niyang ituro sa atin, tinuturo niya habang buhay pa tayo. And one of that is the prayer. How do we pray right? Na makakapunta tayo sa langit thinking na God will always answer our prayer. So kahit na anong klaseng problema meron ka, anong klaseng wish mo o gustong hingin kay God, ito yung napadasal niya sa atin. 'Di ba? Parang ano na lang yung Lord kasi gusto, may note na lang yun no? Dagdag na lang, 'di ba? Ito talaga isasama natin. Kasi dito, sa umpisa nakita natin na nagpasalamat tayo kay God. Di ba? Nagpasalamat tayo. Kasi nakakalimutan natin magpasalamat pag nagdadasal tayo. Hingi agad tayo. Itong prayer na Our Father, una agad nagpapasalamat tayo. Pagkatapos, nakalimutan natin. Nagkasala tayo. Humihingi rin din ito ng patawad sa kasalanan natin. So dahil nagpasalamat tayo, humingi tayo ng tawad, then we can ask God, no, to help us in all our needs. Pero sabi nga dito, hindi lang ba sarili mo lang? Dapat pagdasal mo rin yung iba. Yan. Kaya sabi niya, bibigay niya sa atin yung hinihingi natin at papatawarin din niya tayo kung paano din natin pinatutunguhan ng ibang tao. No? Patatawarin din natin sila dahil pinapatawad tayo ni God. Tutulungan natin sila kasi tinutulungan tayo ni God. Andun yun sa prayer. Yun. Kaya it gives us everything. Kumbaga sa menu, kompletos recados pulat yan. Kasi makakalimutin tayo Kaya tinuro yan. Ngayon, pwedeng maiba, pero alam na natin yung content, no, na idadasal natin. Tapos para sigurado, sa dasal na natin yan. Tapos yung sariling dasal natin, na ganun yung laman. Yun. Amen. Okay. Ako, ang message sa atin parang binigyan tayo ng katuruan ng ating Panginoon. I-offer natin yung ating buhay sa Kanya. So that means being selfless. Ito yung meron siyang katuruan na deny yourself. Pick up your cross and follow me. Yan ang binibigay niyang utos sa mga disciples. Now ako, siguro I consider myself now as one of the disciples trying to do what God wants me to do para sa mission na maipagpatuloy.
So dito, tatlo ang nakita ko rito doon sa prayer. Una, ang pagiging selfless ko ay unang kung parangalan ng ating Diyos. Hallowed be your name. Meron din sinasabi ron, pag inuna mo siya, everything else will follow. Ikalawa, give us each day our daily bread. Dito naman, parang ang dinadasal mo, Lord, ayoko naman talagang bigyan mo ako ng provision for 1 year para hindi na ako mag-iisip. Ano? That means you ask only and desire only what is your need for today so that yung iba naman ay makinabang. So kung naging greedy tayo, parang mas marami tayong maipon para secure tayo for many years, kawawa naman yung iba. Kailangan din yun. Kasi si God parang ang kanyang design, bibigyan ko kayong lahat that is enough for you for the day. So, pag naging greedy ka, merong nawawalan ng share. Okay? So yung third, yung forgiveness nga. Napakahirap yun. Ang forgiveness is really yung parang hinayaan mo na kay God yung justice. Minsan may ginawa sa'yo, gusto mong gumante, nakakasira sa ating mission eh. Itong prayer na ito is give to God the justice na hinihingi natin. Hindi tayo ang gumagawa noon. Okay, so yan yung tatlong nakita ko rin sa prayer na ito. That means God is inspiring us or encouraging us to be selfless. Yes. So yung last na dagdag, no? Kasi yung ending, di ba? Sa ending, lahat, ang dami mo nang sinabi. Ano yung ending? Thy will be done. Yan. So, ibig sabihin, Lord, ang dami kong sinabi, pero will mo pa rin ang masusunod. Bakit will ni Lord? Kasi yung will niya is the best for us. Amen. Okay. Okay, so, So see you again tomorrow in our coffee time with God. amen.